Bago ang lahat, nasa day 3 na ng free agency. Papasok na ng day 4. Hindi naman ganun katindi na ang mga signee. Or kung sakali, merong mga trades pa ang pwedeng mangyari. Nauna pa nga si Kagawad Duncan Robinson na magkaroon ng team kumpara kay Kuminga. Ang Miami Heat interesado dati dito kay Kuminga, kaso nawala na yung interest na yun. Sa ngayon naman, ang Sacramento Kings ino-offer si Malik Monk sa Golden State para sa sign and trade kay Kuminga. Pero wala pang kasiguraduhan yun kung matutuloy dahil nga ang hinihingi ni Kuminga $30+ million per year. Kung lilipat si Kuminga ng team, hindi niya makukuha yung max na 4 years at pwede pang babaan ng team yung may offer sa kanya. Kasama din ang Detroit sa usapan ng trade na yon na posibleng makakuha kay Kuminga galing Golden State. Pero sa ngayon, hindi ganong katindi ang traction kay Kuminga na mukhang magagaya siya kay Schroeder. Base kay Bobby Marks, walang leverage si Kuminga ngayon. Ang pwede niyang gawin, pumirma ng short-term contract or kunin ang qualifying offer na $7.9 million at next year maging unrestricted free agent na walang makakapigil sa kanyang lumipat ng team. Dahil kung o-offeran kasi si Kuminga ng ibang team, kayang tapatan nyo ng Golden State para hindi siya maalis, lalo pang mapapasama siya nun. Sa takbo pa ng free agency ngayon, parang dead bat ang mga report kay Kuminga at mababa din yung mga salary cap ng mga team. For next year pa tataas. Sinabi na rin naman ni Draymond na huwag magsasalita si Kuminga regarding sa mga comment ni Steve Kerr. Pero before free agency, merong mga naging komento na itong si Kuminga na patama din kay Steve Kerr. Siguro naman mamayang gabi pagka-upload ko nito, meron ng report kay Kuminga or meron ng team ang nakakuha sa kanya. So nung isang araw naman, winave ng Milwaukee Bucks si Damian Lillard at inispread ang kanyang kontrata until 2030. 5 taong babayaran ng Bucks si Lillard. Ginawa ng Bucks yun para ma-assign si Miles Turner na hindi naman nagkasundo ang Pacers at kampo niya sa kontrata. Inoferan kasi ng Indiana ng $60 million para sa 3 taon. Dahil di umano natakot ang Indiana sa tax na magkakaroon sa kanila. Hindi dahil sa takot talaga sila kundi walang Haliburton next season. Hindi pa alam kung magiging playoff team ang Indiana sa susunod na taon. Bukod pa doon na possible tumaas ang draft picks na binigay ng Pacers sa New Orleans. Ito yung trade na ginawa nila nung kasagsagan ng finals. Marami naman nalungkot sa ginawa ng Bucks dito kay Lillard dahil pinilit na nga nila maglaro sa playoffs para hindi malaglag tapos nagkaroon pa ng career-ending injury. Isa pa sa mga report na yon, hindi naging masaya ang Milwaukee Bucks sa desisyon ni Damian Lillard regarding sa rehab ng injury niya. Kumbaga, pinili ni Dame na magparehab ng injury na malapit sa pamilya niya, nasa Portland. Kaya doon nagkaroon ng desisyon ng Milwaukee na i-waive siya. Kahit si Carmelo Anthony sinabing business as usual yung ginawa ng Milwaukee Bucks na pagkaka-waive. Pero imbes na magalit or mainis si Damian Lillard sa ginawa ng Bucks ay naging masaya pa siya sa pagkaka-waive. Sino ba namang hindi sasaya dun? Bayad ka na, hindi ka papagod, mababayaran ka pa ulit at makakalipat ka pa sa gusto mong team. Meron pang $22 million kada taon na dadating kay Dame until mag-retire siya. At meron pang possible another contract ang papasok kay Dame. Kumbaga maagang dumating kay Dame ang Pasko. May sweldo na, may 13-month pa, may bonus pa dahil pwedeng mamili si Dame ng team na pwede niyang paglaruan. Hindi naman isang high-flying guard si Dame. Aware na rin ang mga team sa defensive liability. 3-point shooter si Damian Lillard, ito yung nasa arsenal niya. Na kapag naka-recover siya, may value pa rin si Lillard sa market. Noon pa kasi may rumors din na hindi na talaga masaya si Damian Lillard sa Milwaukee Bucks dahil hindi naman yun ang team na tinarget niyang puntahan, dun lang siya ibinato ng Portland. Parang ang sama nga lang ng dating na parang nanalo pa si Damian Lillard sa lottery nung binatawan siya ng Bucks. Ang gusto pang ipalit ng Bucks sa posisyon ni Lillard si Chris Paul kasi open pa ang spot na yon. Ang requirements nga lang ni CP3 maging starter pa rin ng isang team. Kailangan pang kumbinsihin ng Bucks si CP3 na maglaro sa Milwaukee dahil ang gusto rin ni Chris Paul malapit sa pamilya niya, either Clippers or kaya ibalik siya sa Phoenix Suns. Si Lillard naman habang nagpapagaling kinakausap na di umano ng Golden State. Ito yan, pwede kasing pumirma ng minimum contract si Lillard kaya hindi maapektuhan ng payroll at tax ng team. Ine-engganyo na ngayon ng Warriors na umuwi na ng Bay Area ang hometown ni Lillard.
Business-wise, hindi kasi papabor kay Lillard yun dahil yung $22 million niya kada taon matataksa ng malaki kapag bumalik siya ng San Francisco. Ang isa pang team na may interest dito kay Lillard ay Boston. Kaso dalawa sila ni Tatum na galing Achilles tendon injury. Parang masamang combination yun. Halos sabay din ang recovery plan ng dalawa kung sakaling makakabalik agad sa paglalaro. Sa sitwasyon kasi ni Lillard na naghahabol ng championship, ang pinaka-best time na sumali siya ng isang team kapag buyout season, by March or kaya April kapag nagpupuno na ng lineup. Ito kasi yung time para kay Dame Time na alam na kung sino ang magiging contender para sa championship. Hindi makakaapekto sa lineup yung kontratang ibibigay sa kanya. Kaya ang lalabas, si Lillard pa rin ang may hawak ng golden ticket at meron pang team ang nagkakaroon ng interest sa kanya na makapaglaro sa team nila.